May malalim, may mababaw sa Yamashita Treasure. Bakit? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong topic, mga ka-treasure hunter. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo sa atin pong pagbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang atin pong pag-uusapan ngayong topic ay tungkol po sa mga naitagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army, kung may malalim at may mababaw. At kung mayroon mang malalim at mayroong mababaw, bakit? Ano po ang dahilan? Sapagkat mayroon po tayong mga comments na nababasa na nagmamadali nga raw ang mga Japanese Imperial Army noong unang panahon, kaya no chance daw na magbaon ng malalim. At mayroon din naman pong nagsasabing malalim sapagkat may mga bihag silang mga dala at kanila pong inutusan ito na maghukay, magtanil, kaya't naging malalim ang kanila pong mga pinagtataguan ng Yamashita Treasure. Atin po itong ipapaliwanag sa inyo, atin pong pag-uusapan, ibabahagi sa inyo para po lubos na maintindihan ng atin pong mga kabayang treasure hunter kung ano ang dahilan, bakit may malalim at bakit may mga mabababaw. Kamusta po kayong lahat? Saan mang panig o sulok po sa ating bansang Pilipinas, sa kabundukan, mapaluson man Visayas o Mindanao, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magbabalik na naman po tayo sa atin pong pagbabahagi tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayong topic ay tungkol nga po dito sa mga comments, questions tungkol po sa mga Yamashita Treasure. Bakit may malalim? Bakit may mabababaw? Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa aking topic sa araw po na ito. May mga nagsasabing walang malalim sapagkat nagmamadali ang mga Japanese Imperial Army noong sila po ay nagbaon ng kayamanan dito po sa bansang Pilipinas. May nagsasabi namang may malalim sapagkat nagtanil sila, ginamit nila ang kanilang mga bihag para gumawa ng butas, itago ang mga kayamanang kanilang mga dala-dala. Yan po ang ating issue na pag-uusapan dito po sa atin pong topic na ibabahagi sa inyo. Well, sasagutin po natin yan, mga ka-treasure hunter. Ito pong video na inyong nakikita sa screen ay isa pong patunay ng malalalim na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army, at napatunayan po yan ng ilan sa ating mga kababayang nagtitreasure hunter na naghukay sila gamit ang mga heavy equipments, at hindi po talaga basta-basta na marating ang Yamashita Treasure. Dadaan ka sa butas ng karayom. At yan ay may mga katibayang nakukuhang marker, sign na gawa ng tao na hindi po natural. Na ibig sabihin, tunay nga po na mayroong itinago ang mga Japanese Imperial Army na malalalim. Kita nyo yung inaakyat ng bato na yan, hugis puso yan, nagawa ng tao. At yan ay katibayan na positibo sa itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Yan pong video na yan ay galing po yan sa mga treasure hunter na nagpapadala po sa atin ng videos upang ma-share at makapagbigay sa inyo ng impormasyon, katibayan na totoo ang Yamashita Treasure sa ating bansa. Totoong hindi basta-basta, totoong malalim, may mga malalalim na itinago ang mga Hapon. Kita nyo yan, may mga guhit ng gold bars ang design at hugis puso na arrowhead. Yan po ay gawa ng tao at hindi bastang makuha sa ilalim. Napakaraming mga boulder sa ilalim. At nung mabuksan yan ay makikita niyong napasok ng ating ka-treasure hunter ang tunnel na tinakpan po ng napakaraming batong malalaki at malambot ang itinapal sa ilalim. Dinagana ng bato na kung saan pag naghukay kayo ay tiyak matatabunan ang mga naghuhukay. Napakadelikado po. So, yung comments po na nagsasabing wala daw ang Yamashita Treasure na malalim, mag-isip kayo,
ikaw po ang mag-isip sapagkat wala ka pong katibayan. Ang atin pong mga ka-treasure hunter ay may mga katibayan na hindi talaga basta-basta ang Yamashita treasure sapagkat well secured, well planned, ibig sabihin well engineered, na hindi po parang nagbaon lang sila ng kasilyas o CR na kung saan may mga engineer na involved sa pagbabaon po ng kayamanan na yan. So yan pong video na yan ay katibayan po na hindi talaga basta-basta at napakalawak ang tambak ng mga Hapon. Maaring gumamit po sila ng ilang libong prisoners of war nang ikinalat po nila ang Yamashita treasure. May frontline sila sa pakikipagdigma na nakikipagdigma habang sila po ay nagbabaon ng kayamanan, kaya't nakapagplano sila nung sila po ay nagbaon nito ay may mga nakikipagdigma silang platoon at may platoon din sila na nagbabaon ng kayamanan. Ibig sabihin, nililin lang nila ang mga sundalong Amerikano, gerilyang Pilipino, mga sundalong Pilipino para makapagplano sila, makapagbaon sila. Yan po ang kanilang estilo. Subalit, may mga mabababaw, totoo. Kaya't ang ating pong topic may mabababaw at malalalim, may malalalim at mabababaw, no? Baliktaran lang. Ibig sabihin, kung may malalim, may mababaw sapagkat yung mga broken soldiers, yung mga hindi na sila nagkakasundo, nagkakalat-kalat na sila, desperado na ang mga Japanese, yung hindi pa nila naiplano ng husto, nagmamadali sila ng husto. Tama po yung sinabi ng ating ka-treasure hunter, may mali at may tama sapagkat mali siya doon sa mababaw lang, may malalim at may mababaw. Ang mababaw ay ginamit po nila ang mga granadang malalakas para maghukay nung wala po silang chance na kumuha ng mga prisoners of war, wala silang makuhang tao, kundi sila lang. Ginamit na nila ang mga bato, bumuo sila ng mga bato, binalot nila sa bato, nilagay sa punong kahoy, binirinahan ang kahoy, nilagay ang mga gold bar sa loob ng kahoy. Lahat ng kanilang mga teknik na pwede nilang magawa na nagmamadali sila ay kanila po itong ginawa. Nilagyan nila yung mga clay, yung mga natural na mga palanas sa Bisaya. Nilagyan na nila yung mga ubog, yung spring, yung mga palayan, yung mga taniman sa bundok, ay naisipan na nila itong doon na lang ibaon sapagkat no chance na nga silang magbaon ng malalim sapagkat naipit. So dalawa po, no? Mayroong malalim sapagkat nakapagplano sila, gumamit ng prisoners of war. Mayroon ding mabababaw nung talagang broken platoon na sila, no? Nagkakawatak-watak na sila sapagkat desperado na sa pakikipagdigmaan laban po sa mga sundalong Amerikano. So, tsamba kapag nakahukay tayo ng mababaw sapagkat yun yung mga nagmamadali sila. Mahirap naman kapag makakita tayo ng napakagandang mga marker sign na marami sa paligid na pagkampuhan nila. Yan po ay siguradong tunnel sa ilalim, may kwarto talaga sa ilalim at naisarado nila yon. Kaya karamihan pong mga markers ay mga humuhukay na mga animals kagaya ng mga ahas, pagong, palaka, kung ano-ano pa mga hayop na yan na kung saan gumagawa ng butas sapagkat doon nga sa tunnel naglagay sila ng sekreto sa ilalim. Imagine nyo yung sa ilalim yung nabuksan sa Davao ay napakalaki po ang tunnel. Hindi basta-basta na mapasok at hindi basta-bastang ginawa ito ng simple lang. Kaya't kung magbaon ang Yamashita treasure ng parang CR, matatawa ka sapagkat engineer nga ang mga gumagawa nito at hindi lamang kagaya sa atin na nag-iisip na nagbabaon na parang kasilyas o para man lang nagbabaon tayo ng walang kwenta. Ang mga Japanese ay iba. Kapag gumawa po sila ng mga bagay na posibleng pagtataguan ay pulido. Kahit kung makikita ninyo ang mga gawa po ng Hapon, kagaya ng mga TV o kung ano pa mang electronic devices, ay talagang pulido yan mga ka-treasure hunter. Hindi basta-basta. So malinaw po na may malalim
at ilan po sa ebidensya ay atin pong ipapakita sa inyo. Ito pong video na ito na atin pong pinapakita sa inyo ay example po sa isang malalim na nabuksan ng ating ka-treasure hunter at pinasok nila ito. Pagpasensyahan nyo na lang po kasi yung video na yan ay magulo, no? So, hindi ganong kaklaro at hindi ganong kaganda yung kanila pong video sapagkat mahirap kumuha ng video sa ilalim po ng lupa. Ito ay isinyer nila para maintindihan ng ating mga kababayan na totoo ang Yamashita Treasure. So, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga nag-share ng video, no, tungkol po sa Yamashita Treasure. So, panoorin po ninyo ang video nila bago nila mapasok. Ito po yung video na ating nakikita sa screen. Yan. Bago nila mapasok yung tunnel na yon ay tinanggal muna nila yung malalaking bato sa itaas at may chamber. Binasag nila ang chamber sa silsil, jackhammer bago nila napasok yung butas na makitid. At sa ilalim wala ka pang makita kaagad na Yamashita Treasure kundi may bato pa na flat na kung saan nadiditik na ang mga gold bars. Posibleng nakuha na nila ito. Kaya't hindi na natin sila makontak ng basta-basta at nagsasabi siyang ma-share niya o si-share niya ang karugtong po sa kanyang mga videos na ipinapadala. So, panoorin po natin ang ilan po sa mga ebidensya ng malalalim na Yamashita Treasure. Sa mga mabababaw ay marami na po tayong ebidensya na naipakita. At ilan po sa ating mga kababayan ay marami na din pong nakakuha ng mga mabababaw. Kaya't may malalim at may mababaw. Klaro, mga ka-treasure hunter. Panoorin po ninyo ito. Ay, kundi ka, ay, kundi. Ambis ng pag hindi siya repeat sigot sa pan. Sigot sa. Ay, pulay lang na. Sakal ko lang. Yung na nibi. Ito ya. May video eh. Ano ka? Wala. Tanya. Oh.
Ano ba yung dot ni X? Ay, dito X. Ito yung ibarinahan ba ito? Ito. Napakanin ko sa lalim pa. Sa tubig pa. Nakataas. Oh. Ang bag. Picasso. Taas ang taas. Dini oh, met. Dini sukol dito. Likod is ba? Okay. This one. Kwan. Wala yung batay babaw yun. Wala gini. Kanay. Wala ubos mo. Wala. Ya. Ano yun? Babaw gamay. Anak, ya. Saka patatas, saka pataas mo. Ya.